In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Keep Spirit. listening. Amen. Our most gracious Heavenly Father, we come to you today to praise and worship you and give you thanks for all the things you continue to provide for ourselves and our families. Father, we humbly ask for forgiveness for all the times you have offended you. Continue to guide and protect us, Lord. Bestow upon us your unending grace and healing, that we may in turn become instruments of gentleness and compassion to others. We ask all this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ, with prayer and intercession of our Blessed Mother. Amen. Keep calm, keep listening. Si Pastor Apollo Kibulo. Problema sa bahay, sino ang may alam ng solusyon talaga? Sino? Si Pastor Apollo Kibulo. Alright! Yes! Woo! Oh, 1, 2, 3, Si Pastor Apollo, ang susi ng pagbabago. Wawagasan ang problema ng ating bayan. Tayo'y magtiwala para sa Diyos ng Pilipinas. Ating mahal, panahon na upang ibigay sa may tunay na dangal. Problema sa korupsyon, sino ang ataman ng maling desisyon? Si Pastor Apollo Kibulo. Alright. Problema sa droga, kaya bang matigil? Sinong may magagawa? Kaya yan ni Pastor Apollo Kibulo. Yes! Sabayan niyo kami! 1, 2, 3, Si Pastor Apollo, ang susi ng pagbabago. Wawagasan ang problema ng ating bayan. Tayo'y magtiwala para sa Diyos ng Pilipinas. Ating mahal, panahon na upang ibigay sa may tunay na dangal. Pagkapuso sa kapangyarihan, sino ang handang tumulong sa bayan? Tutulungan tayo ni Pastor Apollo Kibuloy. Apollo Kibuloy. Sa kawalan ng oportunidad, sino ang may pag-asa at kasagutan? Si Pastor Apollo Kibuloy. Si Pastor Apollo may malasakit at gawa, tunay na magbabago, handog kasama sa problema ng bayan. Kaya niyang harapin para sa Diyos at sa Pilipinas, kaya nasa atin. Kaya niyang gawing first world ang bansa. Alam niya ang solusyon, sa kanya'y may pag-asa. Korupsyon at droga, kaya niyang akasin sa pagpapahal ng gawa ng kanyang adayin. Si Pastor Apollo, ang susi ng pagbabago. Wawagasan ang problema ng ating bayan. Tayo'y magtiwala para sa Diyos ng Pilipinas. Nating mahal, panahon na upang ibigay sa may tunay na dangal. Sa darating na halalan, iboto sa Senado si Pastor Apollo Kibuloy. Sa PDP naman kami, Tatak Duterte. Keep calm, keep listening. Straight PDP laban. Oh, bakit po straight PDP laban? Para tuloy-tuloy po ang aming mga advokasya. Walang kokontra, walang kakalaban. Kami pong lahat ng kakaisa riyan. Pagkatapos, siguridad pa rin ito ng ating Vice President na pinaginitan ng mabuti. Kita ninyo, ini-impeach ang isang Vice President sa mga unfounded na mga akusasyon tulad ng
intelligence funds, samantalang billion, trillion ang nilulustay ng mga nasa kapangyarihan. Wala namang mga pagtawag sa Kongreso upang ito'y imbestigahan. Ngunit hindi tinantanan ng ating Vice President upang siya ma-impeach. Pag na-impeach po kayo, perpetually hindi na kayo makapaglingkod sa bayan. Hindi na kayo pwedeng maglingkod pa. Perpetual po yan. O kaya habang buhay, hindi ka na pwedeng pumasok pa sa paglilingkod sa bayan. Yan ang gusto nilang mangyari kay Vice President Sara Duterte. Kaya pag straight vote po kami sa PDP Laban, ang boto namin ay siyam. Kailangan ng siyam na boto ng mga senador upang hindi po ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Kami po yun. Kaya wala pong magmamali, straight tayo. Huwag na po kayong lumingon pa sa iba. Straight tayo. Kung mahal ninyo si Vice President Sara Duterte, straight po ang ating Keep calm and keep listening. Ay maularan, walang korupsyon at walang magnanakaw sa kaban ng bayan. Piliin ang PDP. Kung ang pangarap mo ay para sa ikabubuti ng ating bansang Pilipinas at kung minawa ang buhay ng bawat Pilipino sa Pilipinas laban! Sa Pilipinas laban kami! Tatlong Duterte, ibabalik ang tunay na pagbabago. Kaya mga kaibigan, halina't amin silang ihalal para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Sa PDP ay may mahal, ay may kapal at natayo sa bato ang paninibigan, hindi nang iiwan. Sila'y tunay na totoong kaibigan. Marami silang magagawa, hindi sila puro sa salita. Gagawin first world country, sa kanila'y walang imposible. Walang imposible sa Pilipinas. Laban kami sa Duterte, ibabalik ang tunay na pagbabago. Kaya mga kaibigan, halina't atin silang ihalal para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Pilipinas! Pilipinas! Sa Pilipinas, laban kami. Ibabalik ang tunay na pagbabago. 1, 2, 3, sa Pilipinas, laban kami. Sa Duterte, ibabalik ang tunay na pagbabago. Kaya mga kaibigan, halina't atin silang ihalal para sa Diyos at sa Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Pilipinas laban! Pilipinas laban! Pilipinas! Hey! Pilipinas laban! 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 Keep calm and keep listening. Sa bawat sulok ng ating bansa, isang pastor ang handang gumabay. Apollo Quiboloy ang pangalan, number 53
Senado'y ating piliin, kanyang aral at gabay, ating liwanag sa Senado. Number 53, huwag kalimutan, para sa pagbabago, siya ang kailangan. Mula sa pulpito hanggang sa Senado, kanyang misyon ay maglingkod ng totoo. Sa Diyos at bayan siya'y tapat, si Pastor Kibuloy ang ating iboto. Pastor Kibuloy sa Senado'y ating piliin, kanyang aral at gabay, ating liwanag sa Senado. Number 53, huwag kalimutan, para sa pagbabago, siya ang kailangan. Sa kanyang pangaral tayo'y nagkakaisa, pag-ibig at pag-asa kanyang dala. Number 53, sa balot ay markahan, para sa kinabukasan, siya ang ating gabay. Pastor Kibuloy sa Senado'y ating piliin, kanyang aral at gabay, ating liwanag sa Senado. Number 53, huwag kalimutan, para sa pagbabago, siya ang kailangan. Sa Mayo 12, ating tandaan, Pastor Apollo Kibuloy sa Senado'y ating iluklog. Number 53, sa balot ay hanapin, para sa bagong bukas, siya ang ating piliin. Keep calm and keep listening. Joke naman sa magsama, kriminal kaliwat kanan. Bayaning napaganga, Duterte ang pinagsigawan. Kaya labang sa droga'y nagsimula, madami ang sumuko pero madami din ang nanglaban. Sa isang iglap talay naging pula, kinabukasan gumising ang bayan ng alaya na sa mga kriminal. War on drugs, kalayaan ng taong bayan. War on drugs, isang bangungot para sa mga kriminal. War on drugs, para sa kinabukasan ng inyong anak. War on drugs, hindi perfecto pero ang epekto mararamdaman na susunod na henerasyon. Sa labang ito kasama ang taong bayan, ngunit bawat kikira'y may mga sugat at kawalan. Mapait na katotohanan, bigat at pasan, o mga inosenteng nadamay sa gitna ng laban. Halaga'y napakataas, aral na natutunan. War on drugs, kalayaan ng taong bayan. War on drugs, isang bangungot para sa mga kriminal. War on drugs, para sa kinabukasan ng inyong anak. War on drugs, hindi perfecto pero ang epekto mararamdaman ng susunod na henerasyon. Sa kabila ng dilim may liwanag na masisilayan. Mga pamilyang nabuo, buhay na muling natulungan. Pag-asa ang layunin sa gitna ng laban. Bagong pag-asa ang dala para sa bawat tahanan. May mga bumabatikos, tagumpay daw ay kulang. Mga nagdududa, tila walang nakikitang katibayan. Ngunit sa lansangan ang tanong mo sa taong bayan. Sila tunay na nakakita, silang lubos na nakaranas. Sa kabila ng batikos, may pag-asa at paninindigan. Ang suporta ng bayan sa war on drugs na nanatili buo. Ang tiwala, magbabago na ramdaman. Ligaya sa bagong umaga, pag-ibig na marami. Tuloy na ang laban, tapusin na simulan. War on drugs. This is Barcon on Forever FM. Thank you for your support. Till next time, God bless.